pressure na ating minomonitor noong mga nakaraang araw ay tuluyan na nag-dissipate. Pero may circulation po na nakikita tayo dito sa bandang Vietnam, pero wala po itong magiging epekto sa anumang parte ng ating bansa. Ibig po sabihin nung nag-dissipate ay nalusaw na kaninang umaga, alas 8 po ng umaga. Ang nakaka-apekto po sa ating sa kasalukuyan ay yung ITZZ or yung Intertropical Convergence Zone, na kung saan nagdadala ito ng kaulapan at mataas na tsansa ng pag-ulan sa buong Visayas. Ganon din naman dito sa Caraga, sa Northern Mindanao, sa Zamboanga Peninsula, sa Barm, at ganon din po dito sa northern part ng Palawan. Bukod po dito sa Intertropical Convergence Zone ay mataas din yung tsansa ng pag-ulan dito sa extreme northern Luzon dahil sa northeast monsoon. Ibig sabihin, mataas yung tsansa ng mga pag-ulan or mga ambon, light rains, lalo na dito sa binanggit natin na lugar. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon at ganun din naman sa natitirang bahagi ng Mindanao ay magiging partly cloudy to cloudy skies. Ibig sabihin, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan yung ating inaasahan dito, at yung tsansa ng pag-ulan ay mas mababa as compared dun sa mga naapektuhan nitong Intertropical Convergence Zone at ng northeast monsoon. Pero posible pa rin naman yung mga thunderstorm activity na katulad nung naranasan natin kahapon ng hapon at ngayon din dito sa Quezon City, sa Metro Manila. Pero hindi po buong Metro Manila ay may mga pag-ulan, at yung mga localized thunderstorm na yan ay bukod dito sa Metro Manila ay nararanasan din sa kasalukuyan sa ilang bahagi ng Nueva Ecija at sa ilang bahagi ng Tarlac. Characteristic po talaga ng localized thunderstorm na umulan for a specific area, pero dun sa paligid niya ay hindi naman, kaya po siya localized. Pero yung duration niya o yung tagal niya ay umaabot lamang ng ilang minuto hanggang sa 2 oras. Kapag tumagal na po or pag more than 2 hours na ay well-developed na yung kaulapan na associated dun sa thunderstorm activity na